Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Yan, July 1 to 7, 2024. Tingnan natin. Para sa'yo, Cancer. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bang pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay na Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, nasa baba po, all the details po for personal reading, nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer, kuhanin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman para sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Tandaan mo, hindi mo ito personal reading. Cancer, July 1 to 7, 2024. Kung ano lang po ang lumabas dito, huwag niyong kuhanin lahat ha, kung alam niyo na hindi naman ito para sa inyo. Okay, ibig sabihin may mga pinagsisisihan sa nakaraan. May mga sitwasyon ako na nakita. May sitwasyon, mismo ikaw mismo siguro, napipigilan mo yung pinipigilan mo o walang decisions in life kasi you're stuck to achieve your goal, to achieve yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Siguro napanghihinaan ng loob ang iba, naguguluhan kung saan ang tamang direksyon nila. Dami niyong responsibilidad ah. Anong hinihintay niyo? May hinihintay kayo? Papers? Naghihintay pa kayo na nagkaroon ng getting together with loved ones? Or vice versa? Meron ditong tao, ako nakikita, na parang ibinigay mo ata yung lahat dito sa tao o sitwasyon na to, pero naging toxic lang sa ito. Parang doon nagkaroon ka ng mga regret. May mga sitwasyon na nagkaroon ka ng regret. May mga sitwasyon na nag-fail. May mga sitwasyon na na-disappoint ka. Yan. Nagkaroon ng sadness, lonely. Nagkaroon ng paghihiwalay sa iba. May nawala. No, sa nakita ko dito. Sa nakita ko sa'yo, dito sa sitwasyon mo na parang nag-iisip ka ng kaliwanagan when it comes to yourself. Nagsisiyasat ka sa sarili mo. You are in a recovering from a difficult situation. No? Sa ngayon, sa nakikita ko dito, may mga pinag-aaralan ka, may mga nire-research ka, may inaalam ka na mga kasagutan, tanong, bakit nangyari, anong dapat gawin, mga ganong sitwasyon. Sa nakita ko dito. Minsan, nakikita ko sa'yo, may mga inaalala ka. May mga wino-worried ka. Minsan, iba sa inyo, nagkakaroon na ng migraine, baka nagkakaroon ka ng insomnia, may mga deep wound ako nakikita, may mga pinagsisisihan kayo, handun yung part na parang nakikita ko dito na hindi kulang yung tulog nyo sa iba, kulang ate tulog nyo. May mga sitwasyon ako na natrap ka, na-stuck ka, na-confuse ka, nahando ka, focus ka kasi sa painful na situation mo sa ngayon, sa nakikita ko dito, no? Handun nga, oo, nakita ko yung mga deep wound mo, yung mga battle na sinuong mo. Pero, di ba, you need to keep fighting dito, no? Kailangan mo magdesisyon kung gusto mo ng pagbabago in your life. May kayo direction, di ba? Yun. Pagbigyan mo naman yung sarili mo. Ang nakita ko ito. Kumbaga, kailangan ng pagpapatawad dito sa sitwasyon na to. Patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo rin yung mga nagkasala sa'yo, o kung ano mga sitwasyon na pinagdaanan mo in life, no? Kasi nangyari na ang nangyari. Because there's a reason, no? Sa nakita ko dito. Maaring iba dito, nagkaroon kayo ng problema when it comes to money.
no? Maaring nadaya kayo kasi may nakita ko doon na hindi ko alam kung sino yun sa parte ng buhay nyo na tao na mahilig sa material, mahilig sa kumbaga toxic energy, may addiction, tao na may kasakiman, sarili niya lang iniisip niya, then temptation, yan, mahilig sa sex, kumbaga sa iba, sa nakita ko dito, nagkakaroon ng dark thought sa iba dito, no? Sa nakita ko dito, you're stuck, no? Tingnan natin, siguro this is a time na rin na mag-move. Iba ba sa inyo nag-aaral? O gusto niyo mag-aral pero hindi niyo alam ang gagawin niyo? No? Yung iba dito, hindi ko alam kung titingnan ko pa rin. I want to make sure kasi. Okay, ibig sabihin, may mga sitwasyon ako na nakita ko na let me see. Naglabas ka ng pera? Kaya ka nadaya? Parang nakita ko sa inyo. Oh. Okay, may mga sitwasyon talaga ako nakita ko na kailangan mong matuto. No, ang nangyari kasi kailangan mong may matutunan sa nakita ko dito. Oo, nagkaroon ng separation sa iba. Sa iba dito, siguro, magkakaroon pa lang. May mga sitwasyon ako na nakita ko na nag-fail. Hindi mo na-achieve. Nagkaroon ng lungkot. Hindi na-accomplish. May sitwasyon ako na nakita dito na nagkaroon ng mga panghihinayang, nagkakaroon ng self-doubt, parang you feel incomplete sa ngayon, parang nandun may mga kamalian atang naganap o mali, may mga nakita ko na parang kulang, nagkaka-delay when it comes to success, when it comes to make a new beginning sa nakikita ko. Kumbaga may mga kakulangan siguro, no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng inner critic sa iba. Hindi ko alam kung kayo mismo or may tao. Kung kayo hindi ko alam kung minamaliit nyo yung sarili nyo or may minamaliit kang tao o yung may tao na minamaliit ka. Yun ang nakikita ko dito. Kaya medyo nakikita ko yung parang pag-iisip mo, parang ikaw mismo inilalayo mo yung sarili sa iba. Nas more on nagtiting ka in night, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan, mukhang nangyari na rin naman ito in the past sa nakita ko. You need to learn na lang din, no? Para hindi na uli itong mangyari. Kasi kumbaga, siguro iba sa inyo, nagkaroon ng mga may nawala sa buhay nyo, nagkaroon ka ng disappointment, emotional pain, kumbaga unexpected itong sitwasyon na to, maaring there's a pain or there's a storm na deep hurt, kanyan, maaring may inalis sa'yo, nagkaroon ng mga division, hiwa-hiwalay, nagkakaroon ng depression, separation, hindi ka naging masaya, hindi nagkasundo-sundo, mga ganon, conflict man yan, malaki man o maliit yan, diba? Nakakaramdam yung iba dito ng feeling hopeless, na trauma, mga ganon, may trauma ako nakikita. Yun nakita ko dito. You need to start a new beginning, ano? Kumbaga, there's a start of your new journey sa buhay mo, sa nakita ko dito. Kailangan mo lang din magpakatotoo sa sarili mo and more give effort to make a new beginning sa nakita ko. You need to be honest din sa sarili mo, no? This is a time to wake up. This is a time to transform. You need to let go the past. Kasi it's done eh. It's over na rin, di ba? Kailangan mo na rin mag-decide o mag-change ng mga decisions in life. Kailangan mo din maging aware. Awareness din ang kailangan. Life-changing sa mga decision. Diba? Tingnan natin. Yung iba dito, sa nakikita ko dito, nakakaramdaw daw kayo ng pagod. Parang, okay, ibig sabihin, masaya kayo sa umaga, hindi malungkot kayo sa gabi.
Nagkakaroon kayo ng choices in life, or meron ako nakita dito na tao, na babaero, na ginawa kang option? Or maybe, sa iba dito, meron kayong dalawang pinagpipilian. Either work or either love life. No? Sa nakita ko dito. Maaring yun, pinag-aaralan nyo. Or maaring naman may sitwasyon ka sa buhay mo na na-corner ka. Ganyan, no? Siguro, kung halimbawa, may relationship ka ngayon, pero may na-meet kang bago. Parang hindi ka makaalis dun sa sitwasyon na yun. Kahit gusto mo yung isa. No? Parang nagkakaroon ng ganun. And then, yung iba naman dito, sa trabaho, ganun din. Ipasok nyo. Sa nakita ko rin dito, yes, there's a new beginning of offering sa iba dito. Kailangan mo lang siguro panindigan. Kailangan mo lang siguro dito, kasi nakita ko pagod ka na eh. Depensa mo yung sarili mo. Ang dami ring may galit sa iyo. Marami ring gusto. Ang daming tao nakikita ko. Ang daming tao nakikita ko dito. May mapasok daw na pera sa iyo. Or sa iba dito, opportunity. No? May opportunity na may darating na opportunity sa iyo. Yun na lang, grab na lang ang kulang, or kailangan mong lumabas to sa kung nasaan ka man naroroon, na na-stuck ka, na walang nagiging growth, no? Relationship man yan, work, job, business man yan, sa nakita ko dito. Marami rin ako nakita na tao na susuporta sa'yo. Kung lalabas ka sa comfort zone mo, sa nakikita ko dito, there's an achievement ako nakita na darating sa buhay mo. Iba dito magiging busy or busy, sa nakita ko dito. May bagong pag-asa ako nakikita na darating sa buhay mo. May bagong sigla. Magkakaroon ng recovery. May darating na, kumbaga may happiness na muli na babalik sa iyo o darating sa buhay mo. No? Kailangan mo sigurong i-release yung sarili mo sa sitwasyon na sobra ka nang nai-stuck. Okay? Huwag mo ibaon yung sarili mo. Kailangan mo manindigan. You need to protect yourself. Depensa mo yung sarili mo sa mga tao na naiinis sila sa iyo, nagagalit sila sa iyo, kasamahan mo yan sa trabaho o sino man sila. Then, kailangan dito ng strong will. You need to stand up for your belief. Okay? Start a new beginning. Grab the opportunity. Yes, we have the Fool. There's a new beginning nga, diba? Sabi ko sa inyo, there's a new beginning. Talaga ako nakita. This is the time to take a risk. Jump to your passion, okay? Sa nakita ko ito. Sa iba dito, yan nga, nakita ko siguro medyo inaalam-alam niyo pa yung mga sitwasyon, paano magbago, paano baguhin, paano magkakaroon ng opportunity. Kumbaga siguro iba dito, hindi niyo pa alam kung anong situation o anong daan ang gusto niyong tahakin sa buhay mo. Oo, curious ka sa ibang bagay. Sa nakita ko to, kung ano man yung opportunity yan, love, life, work, business, something, pagkakaperahan, kung ano man yan. Oo, curious ka sa ibang bagay, pero handun ka pa rin sa part ng buhay mo na hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan. May nag-a-addict ba sa inyo? May nakulong? Sa tingin ko may nakulong. Or may makukulong. Ipasok niyo yung sarili niyo. May mga nakikita ko sikreto na mahirap i-reveal. Mayroon ako tao dito. Hindi ko alam kung kayo, may sikreto kayo sa sarili niyo, may tinatago kayo. Pero may tao kasi ako dito na masikreto. May tao ako dito na parang delusion, or parang may itinatago. Ganyan. Tingnan natin.
kailangan mong lakasan yung loob mo, no? Sa nakita ko to, may mga tao naman, may tao na nagbibigay palagi sa'yo ng advice, or maybe vice versa, baka ikaw nagbibigay ng advice dito sa tao na nai-stress. May tao dito ako nakikita na binibigyan kanya ng advice na lakasan mo yung loob mo, tibayan mo yung loob mo, kaya mo yan, tatagan mo yung loob mo. Yun ang nakita ko. Nangyari, kailangan na nating ayusin to, kailangan nating baguhin to, kailangan na nating, kumbaga nagkaroon ng unexpected change in life. Kailangan na natin mag-transform, kailangan nating maglinis, or kailangan na nating i-let go yan, move on, start ulit tayo. Parang ganun ang nakikita ko sa iba. No? Maaari may nagbibigay sa iyo ng advice galing sa ibang tao, or ikaw ang nagbibigay ng advice. May mga aayusin ata kayo, no? Siguro this is a time talaga na nakita ko na kailangan mo ng desisyonan yung buhay mo, no? Lakasan mo yung loob mo, huwag kang susuko. Transformation and freedom is needed dito, sa nakita ko dito. Huwag kang masyadong malungkot, kasi nagkaroon talaga ng mga rejection, nagkaroon ng mga you feel disgrace, parang lahat ng sakit, hignapis, dumating sa buhay mo. Handun yung pagiging hardship din when it comes to a money, no? Sa nakita ko dito, nagkakaroon ng struggle. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi mo pa siya kaya actually ngayon ma-accept. Nagkakaroon ng mga negative changes sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. You need to use your head when making a decisions in life. Nakikita ko dito na we have the 9-9, ibig sabihin magtatapos din yung mga paghihirap mo in life. Magiging komportable ka rin sa buhay mo, no? Kailangan mo ring maging honest sa sarili, no? Sa nakikita ko dito. Kaso iba dito nagiging matagal. When it comes din sa money, ang tagal ang pasok ng pera sa inyo. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi mo siya kayang desisyonan sa ngayon. Hindi ko alam kung natatakot ka, or hindi ka makapag-crossroad, or kaya parang naipit ka sa gitna, hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo. Maaring ganun sa iba, no? You need to face a difficult decision sa buhay mo. Kailangan mong harapin yung takot mo. Kung ano man yung magiging choices mo, kung painful man yan, accept, diba? It's a challenge in life, no? Decision making ang kailangan sa iyo. Maaring meron ka na ring bilak sa buhay mo, no? May mga inalis ka na sa buhay mo. Oh God. Talagang nagkakaroon dito ng wala pang move on. Sa iba dito, nagiging masyadong malungkot. Nagkakaroon kayo ng self-doubt sa sarili. May lungkot eh. Nagkakaroon ng lack of clarity sa lahat ng situation. Baka nagkakaroon kayo ng low, ano. May mga sitwasyon ako na nakikita na may ina-avoid ka raw. Na-stagnant ka, takot kang mag-move on, o nahihirapan kang mag-move on. Wala akong nakikitang saya, puro lungkot, puro walang sigla, mahina, false impression, wala, may mga gusto kang i-correct, kaya ka pabalik. Hindi ka masaya, pero pinipeki mo yung kasiyahan mo. Ang hindi ko lang maintindihan bakit. Ganun, sa iba nakikita ko. May sadness. Parang aimless drifting yung nangyayari sa'yo. Parang you want to try one more time, or maybe ikaw or vice versa itong tao na to na wala siyang mapuntahan, walang movement, walang new beginning, walang new direction. Naka-stagnant. This is a time to make a new direction, ano? So nakita ko dito, kailangan mo mag-growth.
kailangan mo mag-move on. Kasi nangyari na. Nangyari ang nangyari na. Iaangat mo na lang. We have the Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. No? Sa nakita ko dito, nalilito ka talaga kung saan ang tamang direction mo in life. May hinihintay ka pa, may ina-analyze ka, may strategizing, you're waiting for a result. Marami kang hinihintay. Lakas ng loob. Andito ka sa sitwasyon mo talaga na napuprostrate ka. Nawawalan ka ng pag-asa. Maaring nasta ka kasi may mga nangyaring hindi maganda in your life, pero this is a time to make a new direction. No? Diba dito may problema sa trabaho, pera? Iba dito breadwinner pero ang daming galit sa inyo Hindi ka na masaya? May namimiss ka? Namimiss mo ba yung anak mo? O may namimiss kang tao in the past? Make a new direction. Para sa akin, siguro this is the time to move, no? Kailangan mo mag-growth, no? I-explore mo na yung sarili. Iba sa inyo nagiging malihim. Maraming sikreto. May sikreto. Namamangka sa dalawang ilog. Tama ba ako sa Tagalog ko? Parang ganon. Hindi ko naman sinasabi na ang pamamangka kasi sa dalawang ilog. Hindi lang yun sa love life. Maari rin sa trabaho, sa business, ganyan. Iba dito, may tao ko nakita may sikreto. Naglilihim. May itinatago. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi ko alam kung may tinutulungan ka na tao na nagsisinungaling or ikaw, baka hindi ka naging totoo. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na nagbubulag-bulagan ka lang. Kasi mahal mo. Kasi kailangan. Yun na nakita ko. Yung iba sa'yo talaga may dumating na new happiness or love one. Pero kung sino man itong dumating sa buhay nyo, mag-ingat ka lang din kasi marami siyang lihim. Marami siyang hindi sinasabi sa'yo. Darating yung time, ikaw or siya aalis dito sa sitwasyon na to. Dahil magkakaroon ng toxic relationship or toxic situation in your life. Maybe sa trabaho, sa relationship in love, kaibigan, mga tinutulungan, kung saan man yan. Na ngayon is nararamdaman mo yung happiness. Ikaw or siya ang aalis. Na nakita ko dito, no? Arigatou namaste, God bless.